Walang makakatakas sa pinagsamang lakas namin. Lahat kayo mawawala sa mundo. Pero bago ko tapusin ang aswang at manunugis, tatapusin muna namin ang ritual. At ikaw, Danica, isa kang anak na traidor. Pinatay ka na dapat noon pa. Hindi traidor ang mga magulang ko. Ikaw, Lolo Dominic, ikaw ang traidor sa pamilya namin. Ang mga katulad mo ang walang kwenta. Dapat ka nang tapusin. Magandang araw sa lahat, lalo na sa mga tagapakinig ng Dear Esperanza YouTube channel. Ako si RJ, isang manunugis, at nais kong ibahagi ang aking kwento. Nagsimula ang lahat nang iniwanan ako ng sulat ni Tiang Joanna at doon ko nakilala si Danica, ang babaeng unang nakita akong nakikipaglaban sa isang aswang. Love at first sight daw yon, sabi niya. Simula noon, kinulit niya ako ng kinulit. At gaya ng kasabihan, the more you hate, the more you love. Kasi habang tumatagal, nahulog din ang loob ko sa kanya. Pero hindi ito fairy tale. Maraming lihim ang lumitaw. Kaya samahan niyo ko sa paglalakbay ng isang manunugis. Ako si RJ. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Anak, mabuti naman at nakabalik ka na. Diyos ko, halos 3 buwan ka rin hindi umuwi. Nag-aalala ako sa'yo. Pasensya na ho kayo, tay ha. Alam niyo namang manunugis ako. Yun talaga ang linya ng trabaho ko, tay eh. Wala namang aswang dito sa bayan natin kaya dumadayo pa ako sa ibang liblib na lugar para manugis. Alam ko naman yun, anak. Palagi lang naman ako nag-aalala tuwing umaalis ka eh. Tatay naman. Para naman akong bata niyan kung makapag-alala ka dyan. Nagmana ko kasi ako kay Tiang Joanna eh. Isa pa yung tiya mo. Nako, hindi nakakatulog si nanay kapag hindi siya umuwi. Ang dami namang pwedeng gawing trabaho, anak. Magtanim ka na lang sa bukirin natin. Si tatay talaga ho. Nasa dugo na natin ang pagiging manunugis. Ang mahalaga ho, nakakauwi ako ng maayos. Tay, pwede ho bang magpahinga muna ako? Kapag naging isa kang ama, anak, tsaka mo malalaman ang nararamdaman ko. O siya, magpahinga ka na muna. May iniwan palang sulat ang Tiang Joanna mo. Mamaya ko na lang ibibigay sa'yo. Salamat ho at naiintindihan niyo rin ako. Mamaya ko na lang babasahin ng sulat ni Tiang. Tinapik lang ako ni tatay sa balikat at marahang niyakap. Mahal ko siya. Alam kong labis lang siyang nag-aalala sa kaligtasan ko. Pero hindi niya ako mapipigilan. Gusto ko ang trabaho ko. Marami akong natutulungang mga tao. Si Tiang Joanna ang nagturo sa akin kung paano maging manunugis ng mga hayop at ang espesyal na tinutugis namin, mga aswang. Pagkapasok ko sa aking silid, naghubad ako ng damit bago nahiga sa kamang gawa sa kahoy. Ipinikit ko ang aking mga mata. Dahil sa pagod, nakatulog ako agad. Tapik sa balikat ang nagpagising sa akin. Nak, gising ka na. Nagandaan ako ng pagkain mo, bumangon ka na dyan. Nantok pa ho ako, tay. Nakapagpahinga ka na. Kailangan mong kumain, sige na. Mukhang may misyong pinapagawa ang Tiang Joanna mo sa'yo. Mission ho? Nabasa niyo ho bang sulat, tay? Hindi ko binasa, anak. Nirespeto ko ang komunikasyon nyo ng Tiang Joanna mo. Pumunta ka na sa kusina para sabay na tayong kumain. Tsaka ako palang bibigay ang sulat niya sa'yo. Opo, tay. Salamat. Wala yun, anak. Kahit naman pagbawalan ko kayo ng Tiang Joanna mo, wala pa rin ako magagawa dahil parehong matigas ang ulo nyo. Kay lolo ho kasi kami nagmana, tay. Mismo.
Ngumiti siya at tinapik ako sa balikat na para bang sinasabi niyang, kaya mo to, bago siya tuluyang lumabas ng bahay. Ilang sandali pa, magkasabay na kaming kumain ni tatay. Tahimik lang kaming dalawa. Pagkatapos kumain, ako na ang nagligpit ng pinagkainan namin at hinugasan ko na rin. Hinintay niya ako sa sala. Umupo ako sa upuang kaharap ni tatay. Kitang-kita ko ang pagiging seryoso niya nang ibigay sa akin ang sulat. Yan ang sulat na iniwan ng tiyang Joanna mo sa'yo. Ang sabi niya, pagkatapos mo raw yung basahin, puntaan mo raw agad ang lugar na yan. Diyan kayong dalawa magkikita. Sa tingin ko, mahalagang misyon ang iaatas sa akin ni tiyang Joanna. Yan din ang sa pantaha ko, anak. Mag-iingat ka palagi. Dalin mo ang mga pangontra. Kailangan kasi lagi kang handa. Lagi ko yung tatandaan, tay. Salamat sa mga paalala mo, lagi akong mag-iingat. Pangako yan. Marinig ko lang yan, anak, sapat na para sa akin. Alam mo namang nag-iisa kitang anak at ipinangako ko sa nanay mo na aalagaan kita at ilalayo sa pagiging manunugis. Ngunit hindi ko naman hawak ang kapalaran mo. Basta't umuwi ka lang ng buhay, masaya na ang tatay. Para sa'yo, tay. Lagi akong mag-iingat. Ikaw rin ho, mag-ingat ka palagi. Alagaan mo ang sarili mo. Baka sabihin ni nanay, pinapabayaan kita. Namiss ko tuloy ang nanay mo. O siya, sige. Basahin mo na ang binili ng tiyang Joanna mo sa'yo. Dahan-dahan akong nagtungo sa aking silid. Hawak-hawak ang sulat na iniwan ni tiyang Joanna. Umupo ako sa gilid ng kama. Ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng dibdib ko habang tinititigan ang sobre. Ipinikit ko muna ang aking mga mata. Huminga ng malalim at pinakiramdaman ang tibok ng puso ko bago ko yun dahan-dahang binuksan at sinimulang basahin. Mahal kong pamangkin, alam kong baguhan ka pa lang sa pagiging manunugis, pero naniniwala akong may malaking papel kang gagampanan. Isa ka sa makakapagligtas, hindi lang ng mga tao, kundi ng mga aswang na inaapi ng sarili nilang lahi. May isang dalagang kailangan mong protektahan. Siya ang susi sa pagbagsak ng mga makapangyarihang nilalang ng dilim. Sa bayan ng iyong ina, sa isang liblib na lugar, magsisimula ang lahat. Doon ka dapat magtungo. Magkikita rin tayo sa tamang panahon. Pero ngayon, kailangan ka nila. Kung maaari, isama mo si Kuya Vincent. Mag-ingat kayo. Bakit kasama si tatay? Narinig ko ang pangalan ko, anak. May problema ba? Kasi ho, tay, sabi ni tiyang Joanna, isama ko raw ho kayo sa gagawin kong misyon. Ay nako, huwag niyo na akong idamay dyan, anak. Masaya ako at kontento na ako sa buhay ko ngayon. Kasi ho, tay, doon tayo pupunta sa lugar ni nanay. Kaya siguro naisip ni tiyang Joanna na isama ka. Nakupunta ka naman ho doon, di po ba? Oo, anak. O siya, sige, sasamahan kita doon. Bigla akong namiss ang nanay mo eh. Kinahabukasan nga, pagkatapos naming mag-impake ng aming mga gamit, nagsimula na kaming maglakbay papunta sa liblib na bayan ng aking ina. Ramdam kong excited si tatay na muling balikan kung saan sila unang nagkakilala ng aking ina. Inabutan na kami ng gabi sa daan, kaya nagpahinga na muna kami sa ilalim ng malaking puno. Sa trabaho kong pagiging manunugis, sanay na ako sa ganitong eksena, pero hindi si tatay. Tay, ayos lang ho ba kayo? Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong alalahanin. Isa rin akong manlalakbay dati nung mga kabataan ko. Akala ko kasi nanginginig na yung tuhod mo eh. Matibay pa to, nak. Kita mo naman ang braso ko, oh. Batak na batak.
Shh! Huwag ko kayo maingay, tay. Nararamdaman ko ang aswang sa paligid. Ihanda mo ang sibat mo, anak. May dala akong pangontra sa aswang kung sakaling sugurin niya tayo. Pero bakit wala akong maramdaman na may aswang sa paligid? Sanay na kasi ako sa presensya nila, tay. Mabigat ang pakiramdam ko at naamoy ko sila katulad ng isang mabangis na hayop. Baguhan ka pa lang sa pagiging manunugis pero ang dami mo nang alam. Pinabibilib mo talaga ako, anak. Ako pa ba, tay? Magaling tong anak mo. Saka ganun ho talaga kapag mahal mo ang trabaho mo. Madali kang matuto. Maging mapagmatsyag ka pa rin, anak. Baka mamaya, tao lang yan nasa paligid o kaya hayop. Huwag ka muna umatake. Hindi ho, tay. Yan ang ungol ng isang aswang. Mukhang isang lahi ng gabunan ng mga kalabang ko, ah. Mabilis, malakas ang mga gabunan. Hindi sila nagdadalawang isip na pumatay ng bibiktimahin nila. Basta mag-iingat ka, anak, ha. Sumigaw ka lang kung kailangan mo ng tulong. Tabi, tay! Nandyan na siya! Mabilis akong tumayo. Hawak-hawak ang sibat na sandata ko. Si tatay, kahit pa nanginginig ang mga tuhod, pilit na kinalma ang sarili para humanda sa pakikipaglaban. Sa ilalim ng anino ng punong kahoy, unti-unting lumitaw ang halimaw. Malalaki ang mga mata nito, pula na parang nagliliyab. Ang balat nito'y parang sinulsing lumang tela, nanlalagkit at itim na tila sinunog. Ang bungangay punong-puno ng matutulis na ngipin at may mahahabang kuko. Ito na ang gabunan, isang delikadong uri ng aswang. Hindi lang ito kumakain ng laman, kundi pati kaluluwa'y kinukuha. Nang makita ko ito, agad akong umakyat sa punong kahoy. Sa tamang tiyempo, tumalon ako sa likod nito at sinaksak sa braso gamit ang sibat. Umatungal ito at nagwala. Habang kumakapit ako sa leeg nito, nasugatan ang braso ko nang maabot niya ako. Dumugo ang sugat ko. Muli ko itong sinaksak. Pero dahil nang hihina na ako, medyo kumawala ang kapit ko sa kanya. Lalo itong nagalit at biglang nagwala. Dahilan para mahulog ako. Tumama ang likod ko sa lupa. Napahiyaw ako sa sakit. At saka ko napansing may malalalim na kalmot ako sa tagiliran. Tinamaan niya ako gamit ang kuko nito. Nangangatog ang mga binti ko. Pero pilit akong bumangon kahit nalalabo na ang paningin ko. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Ah! Tulungan niyo ako! Tulong! Anak, may narinig akong boses ng babae. Nanggagaling dun sa ilog. Sandali lang, hutay. Tutulungan natin ang babaeng yun. Tatapusin ko muna yung laban ko sa aswang na to. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Hoy! Saan ka pupunta? Tapusin natin ang laban, huwag kang duwag! Sa ibang pagkakataon, papatayin kita bago ang manunugis. Halimaw! Bumalik ka rito! RJ, huwag mo nang habulin ng aswang na yun, anak. Tulungan natin yung babae. Tayo na ho! Hanapin natin yung babaeng yun! Mabilis kaming tumatakbo sa masukal na daan. Kumakabog ang dibdib ko habang ang malakas na sigaw ng babae umieko sa paligid. Hawak ko ang sibat sa kaliwang kamay. Naninigas sa mga daliri ko dahil sa sobrang lamig. Bawat hakbang ay nakahanda ako nang bigla akong napahinto. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang babae. Namumutla, nanginginig sa takot habang mariing nakakapit sa leeg niya ang kamay ng isang aswang. Nanlilisik ang mata nito at tumatalsik ang laway sa gilid ng bibig habang dahan-dahang inilalapit ang mukha sa biktima nito. Saglit akong hindi nakagalaw. Tulong! Maawa kayo! Tulungan niyo ako!
Hoy, halimaw! Bitawan mo siya ngayon din! Anak, huwag kang basta-basta susugod. Kailangan mo maging matalino sa pagtalo sa aswang na yan. Ako na ang bahala sa kanya. Kayang-kaya ko ang isang aswang na kagaya niya. Parang awan niyo na. Ayoko pang mamatay. Tulungan niyo ako. Huwag kang matakot. Ililigtas kita. Hindi ko hayaang lapain ka ng halimaw na yan. Ikaw na aswang ka. Kung gusto mo ng laban, ako ang kalabanin mo. Huwag kang magtago sa palda ng isang babae. Mabilis akong sumugod. Hawak ang aking sibat. Umilag ang aswang. Pero nasugatan ko ang tagiliran nito. Bumaliktad ito at sinunggaban ako. Mabilis at mabangis. Napaatras ako. Pero huli na dahil kinalmot nito ang braso ko. Ramdam ko ang hapde at init ng dugong umagos sa balat ko. Ngunit hindi ako umatras. Umatake akong muli. Sinalubong ang bagsik niya. Sa huling hampas, naipasok ko ang sibat sa dibdib niya. Napasigaw siya, nangingisay, at unti-unting nasunog ang kanyang katawan. Hinihingal ako habang papalapit sa babaeng tinulungan ko. Salamat. Salamat sa pagligtas niyo sa akin. Ligtas ka na. Teka lang. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Alam mo bang delikadong lugar na to? Kasi tumakas ako sa amin eh. Kaya napadpad ako dito at hinabol ng aswang. Ang mas mabuti pa, sumama ka na lang sa amin. Ako nga pala si RJ at ito ang tatay Vincent ko. Ako si Danica. Sige po, sasama po ako sa inyo. Nang hihina ang katawan ko, pero pilit kong pinatatag ang sarili ko. Tiningnan ko si Danica. Maganda siya, balingkinitan, at may maamong mukha. Nang hawakan ko ang braso niya, napakislot siya. Kaya nalaman kong may sugat siya doon. Pinaupo ko siya sa damuhan para gamutin siya. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya naaninag ko kung saan banda ang sugat niya. Mabilis ko siyang ginamot para hindi lumubha ang kalagayan niya. Gusto ko sanang magpahinga, pero alam kong hindi pwede dahil baka may umataking aswang. Isa pa lang ito sa maraming halimaw na sasalubong sa amin sa liblib na bayang yon. Sa susunod, huwag kang basta-bastang pumunta sa ganitong lugar, lalo na't gabi. Wala na kasi akong ibang iniisip kundi ang makatakas sa amin. Tapos, habang naglalakad ako, bigla na lang akong hinabol ng halimaw na yun. Akala ko nga katapusan ko na Sa ka ba nang galing? Gusto mo ba ihatid ka namin pa uwi? Sa kabilang bayan lang. Pero ayoko na munang bumalik doon. May mga bagay lang kasi akong gustong takasan. Hayaan na natin siyang sumama, iho. Wala naman siyang masamang intensyon, mukhang mabuting bata. Baka nag-aalala na ang pamilya mo. Pero kung talagang ayaw mo umuwi ngayon, sumama ka na lang sa amin. Mas delikado kung mag-isa ka lang dito. Salamat, RJ. Hindi ko akalaing may taong handang tumulong sa akin na walang hinihinging kapalit. Ang tapang mo rin kanina. Hindi biro ang harapin ng halimaw na yon. Sanay na rin makipaglaban tong anak ko. Namanan niya sa akin. Hindi ko to ginagawa para sa kung ano pa man, Danica. Masaya na akong makatulong sa mga nangangailangan. Hindi ko kailangan ng kapalit para tumulong. Mas lalo akong humahanga sa iyo, RJ. Salamat sa kabutihan mo. Hindi ko to makakalimutan. Tahimik kami nagpahinga sa ilalim ng punong kahoy. Hindi ko pa rin lubos maintindihan si Danica. May kung anong bigat sa mga mata niya. Pero sinisikap niyang ngumiti. Kinabukasan, maaga kaming naglakbay. Siya lang ang madaldal sa grupo, pero hindi ko siya sinaway. RJ, anong hinahanap mo sa isang babae?
Basta totoo siya at marunong makisama. Sapat na siguro yun sa akin. Hindi mo ba gusto yung marunong magluto, maglinis? Yung magaling sa gawaing bahay? Hindi yun ang mahalaga sa akin. Ang mas importante, yung hindi takot ipakita kung sino siya at hindi nagkukunwari. Ah, ganun ba? E di, pasok ako ron. Pero wag kang mag-alala. Hindi ko pangungunahan ang desisyon mo. Gusto ko lang makilala ang sarili ko habang kasama kayo. RJ, pwede bang magpahinga muna tayo? Napapagod na ako kakalakad eh. Sige, pero sandali lang ha. Kailangan natin magpatuloy kaagad para madaling makarating. Salamat. Hindi ako sanay sa ganitong paglalakbay eh. Pasensya na. At saka salamat din sa pagsama sa akin. Wala yon. Masaya akong nakakatulong. Kahit sino naman basta nangangailangan ng tulong, tutulungan ko. Mabuti ang puso mo, RJ. Sana pagpalain ka ng Diyos. Salamat, Danica. Tay, sabihan mo lang ako kung pagod ka na sa paglalakad. Pwede naman tayo magpahinga. Anak, ayos lang ako. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating agad tayo sa baryo ng iyong ina. Nagpatuloy nga kami sa paglalakad. Minsan, iniisip ko kung saan kinukuha ni Danica yung lakas ng loob niya para magsalita ng walang preno. Sa bawat hakbang namin sa kakahuyan, para akong nakikipag-usap sa isang radyo na walang off button. Pero sa totoo lang, nakakagaan din ang pakiramdam. Hindi ako nabuburyo habang naglalakad. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay natanaw na namin ang mga bubong ng baryo kung saan nakatira si nanay. Pero sa halip na sigawan ng mga bata at halakhakan ng mga matanda, sinalubong kami ng katahimikan. Parang ang tahimik dito ah. Saan kaya yung mga tao nakatira dito? Hindi ko alam kung nasaan ang mga tao rito. Sa tingin ko parang may mali eh. RJ, tingnan mo! May batang nakahandusay sa tapat ng bahay. Tay Vincent, tulungan niyo ako. Etong bag anak, buhatin muna natin ang bata. Apo ko yan! Lola, nasan po ang mga tao dito? Nasa loob ng kanilang mga bahay at may mga sakit. Ay Diyos ko, ang apo ko, may sakit siya. Matagal na ang kanyang lagnat at para siyang sinasaniban tuwing sasapit ang gabi. Wala kaming ibang malapitan. Wala kasing nagagawing manggagamot dito sa amin. Tali muna natin ang bata sa loob ng bahay, bilis. Danica, kumuha ka ng malinis na tubig. RJ, hawakan mo ang kamay ng bata, huwag mong bibitawan. Opo tay, gagawin namin ang lahat para gumaling siya. Kaya Lola, huwag kayong mag-alala. Gagaling ang apo niyo, manalig lang ho kayo. Pagpasok namin sa bahay, agad kaming kumilos ni tatay. Isa siyang albularyo, kaya alam na niya ang gagawin. Hawak ko ang bata habang sinusuri niya. Mainit ang palad nito, pero malamig ang ibabang bahagi ng katawan. Parang may enerhiyang kakaiba. Nagkatinginan kami ni tatay. Pareho kami ng kutob. Hindi ito simpleng karamdaman lang na madaling magamot ng halamang gamot na ginagawa niya. Anak, hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na to. Pareho tayo na iniisip tay. Para may kung anong bumabalot na kakaiba sa lugar na to. May kumukulam sa mga taong nandito, anak. Kaya mag-iingat ka. RJ, bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang ang bigat ng presensya. Kung ano man yung nararamdaman mo, sarilinin mo muna. Ang kailangan natin ngayon, magamot ang bata. Tay, ipatong natin ang mga dahon ng banabas sa noo niya. Danica, pakikuha ang itim na kandila sa bag ko. Magsasagawa tayo ng ritual, anak. Hindi basta sakit ang dumapo sa batang to. Sige ho tay, simulan na ho natin. Kumpleto na ho ang kailangan nyo.
Apo, salamat sa inyo. Wala na akong ibang hihilingin kundi ang gumaling ang apo ko. Sana hindi pa huli ang lahat. Siya na lang kasi ang natitirang pamilya ko. Ngayon lang kita nakitang ganito kaseryoso. Ang pogi mo pala pag nag-focus ka, RJ. Danica, hindi to oras para sa mga biro mo. Hindi naman ako nagbibiro eh. Sinasabi ko lang naman na pogi ka. Walang masama dun, no? Hindi ko na pinansin pa si Danica. Habang pinupunas ni tatay ng pinaghalong langis at halamang gamot ang noo ng bata, unti-unti kong nararamdaman ang init na tila lumalabas mula sa katawan niya. Parang usok na hindi nakikita pero mararamdaman mo. Sa bawat bigkas ni tatay ng dasal at sa bawat haplos niya sa balat ng bata, unti-unti itong kumalma. Hindi ko na narinig ang ingay ni Danica. Tahimik na lang siyang nanonood sa panggagamot ni tatay. Hindi ko alam kung natakot siya o napahanga o baka pareho. Mukhang hindi lang ang batang yon ang may ganong kaso sa lugar na to. Ilang sandali pa, tapos na rin ang panggagamot ni tatay dito. Tingnan niyo! Bumalik na ang kulay sa mukha niya. Oo nga, pero hindi pa tapos ang ganitong kaso. Tsaka bago siya tuluyang gumaling, kailangan niya ng tamang pahinga. Tay, kailangan nating alamin kung sino ang may gawa nito sa mga tao. Yun nga ang gagawin natin, anak. Hahanapin natin ang may gawa ng lahat ng to. May mas malalim na dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao rito. Hindi to simpleng karamdaman lang, RJ. May naririnig akong pangalan sa bawat panaginip ko. Isadora. Nang tanungin ko kung may pangalang Isadora dito, ang sabi nila, isa daw siyang mangkukulam. Sa tingin ko, siya ang may gawa ng lahat ng to. Isadora? Parang pamilyar ang pangalan niya. Naalala ko na. Siya yung sinasabing mangkukulam sa baryo namin. Hindi tayo sigurado kung siya nga yun. Kung siya nga, kailangan natin gumawa ng tamang hakbang para mahuli natin siya. Malakas ang kapangyarihan ng kulam, kaya dapat maging maingat tayo sa bawat desisyon natin. Tama ka, anak. Sa ngayon, tulungan muna natin ang mga taong may sakit dito. Pagkatapos, saka natin pagplanuhan ang mangkukulam na yun. Tutulong ko ako sa panggagamot, Mang Vincent, RJ. Baka imbis na makatulong, maging pasaway ka pa, Danica. Pangako, hindi kita kukulitin habang nanggagamot kayo. Kaya sige na. Sige na. O siya, sige. Basta itiko mo yung bibig mo, ha? Oo naman. Pangako ko yan. Nagpaalam kami kay Lola Grace at nagpunta sa dating bahay ng namayapa kong ina. Maayos pa naman ang bahay kahit may kalumaan na. Nilinis muna namin ang buong bahay bago inayos ang mga gamit namin. Nagpahinga kami saglit bago inihanda ang mga gagamitin sa panggagamot. Mabuti na lang at palaging handa si tatay. Danica, may mga bigas dyan. May mga gamit din sa kusina. Sabi mo naman marunong ka sa gawaing bahay, hindi ba? Oo naman! Kayang-kaya ko yan, no? Ano ulam bang gusto niyo lutuin ko? Sabihin niyo lang! Kahit ano na lang, kung ano meron dyan, lutuin mo. Sisiguraduhin kong magugustuhan mo ang luto ko, RJ. Sasarapan ko para sa'yo. Tss, ang kulit at ang ingay mo talaga. Tay, ayusin na ho natin yung mga halamang gamot. Sige, anak. Puntahan natin ang mga bahay mamaya para magamot natin sila. Kakasya pa ho ba yung mga halamang gamot na dala natin? Oo, anak. Pero kung di kasya, pwede naman tayong manguha sa kagubatan. Doon sa may tabing sapa. Mas mabuti pa nga ho, tay. Tutulong din ako, kaya wag niyo akong iiwanan dito mamaya, ha? Huwag kang magalala, iha. Masaya nga ako at may babae kaming kasama eh. Dahil mas magiging madali ang trabaho namin mamaya. May alalay kami. Sa ganda ko hong to? Alalay? Ay,
Pero di bali na ako. Ayos lang na maging alalay ako ni RJ. Wala ko akong reklamo doon. Napatitig ako kay Danica, nangitian niya ako. Biglang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Nang titigan ko ang mga mata niya, doon ko napagtanto na may kakaiba sa dalaga. Iniwas ko ang paningin ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit niya inilihim ang tungkol sa pagkatao niya. Sa ngayon, hahayaan ko muna siya. Ang mahalaga, alam ko kung sino at ano siya. Pagkatapos niyang magluto, kumain na kami. Tahimik kami habang kumakain. Pagkatapos kumain, inayos na namin ang lahat ng halamang gamot na dadalhin sa mga taong may sakit. Ang unang bahay na napuntahan namin, 2 bata ang nagkasakit. RJ, mas mataas ang lagnat ng isang bata. Kailangan ko ng halamang gamot at langis. Iabot mo sa akin. Ito po, Tay. Ako na ho munang bahala dito sa isang bata. Danica, kunin mo ang tuwalya at kumuha ka rin ng maligamgam na tubig. Opo, Mang Vincent. Sandali lang po. Anak, huwag mo masyadong damihan ang paglalagay ng langis. Baka mas lalong tumaas ang lagnat niya. Sige po, Tay. Papainumin ko na siya ng halamang gamot. Mang Vincent, ito na ho ang maligamgam na tubig at tuwalya. Huwag kang mag-alala, bata. Gagaan din ang pakiramdam mo. Hindi ka man lang nataranta dahil mataas ang lagnat ng 2 bata? Parang sanay ka ng manggamot ah. Hindi naman sa ganon. Naisip ko lang kasi na kapag nataranta ako, lalong hindi gagaling ang pasyente ko. Dapat, kalmado lang. Tulad ko. Uy, magugustuhan mo na ako niyan, no? Tama na muna ang kwentuhan niyo dyan. Ikaw mo pa ako ng lagundi doon sa basket na dala ko. Okay po, Mang Vincent. Kukuha na po ako. Tahimik lang ako habang iniabot ni Danica ang hinihingi ni tatay. Pero hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ko ang dalaga na kalmado at parang sanay na sanay sa ganitong gawain. Kakaiba ang aura niya. Alam ko ang sikreto niya, pero hindi yung nakabawas sa paghanga ko sa kanya. Habang pinupunasan niya ang noo ng bata, napatingin ako sa gilid ng leeg niya. May nakita akong marka. Isang hugis bilog na tila may kakaibang ukit. Ipinikit ko ang mga mata ko sabay buntong hininga. Kailangan ko siyang bantayan dahil hindi ko alam kung kakampi ba siya o kalaban. Pagkatapos naming gamutin ang 2, nagpaalam na kami at pumunta naman sa ibang bahay. Uy, nakita mo yung mata ng bata kanina? Parang natakot nung una, pero kumalma na siya nung hinawakan ko. Oo nga ang galing mo. Para kang may magic at mabilis mong napapakalma ang mga bata. Mahilig talaga ako sa bata. Kapag nakikita ko sila, gusto kong bumalik sa pagiging bata. Bakit mo naman gugustuhin bumalik sa pagkabata, Danica? Kita mo naman ang mga bata, di ba? Parang walang problema. Masaya lang sila at palaging naglalaro. Kaya masaya ako kapag nakakakita ako ng katulad nila. Hindi mo ba naranasang maglaro nung bata ka pa? Naranasan naman. Kaya lang, iba kasi ako sa ibang bata eh. Wala akong masyadong kaibigan noon. Kaya hindi masyadong masayang kabataan ko. Alam mo Danica, hindi naman porket malaki ka na, hindi ka na pwedeng maging masaya. Hindi ka na pwedeng maglaro katulad ng mga bata. Sundin mo ang gusto ng puso mo, iha. Sana lang ho talaga ganun kadali. Noon ko lang nakita ang lungkot sa mga mata niya. Naiinis ako sa ingay niya, pero minsan nagugustuhan ko rin naman. Hindi kasi boring kasama. Gusto ko sana siyang lapitan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ipinagpatuloy na namin ang panggagamot sa mga kabahayan. Maghapon kaming naglibot sa baryo. Marami kaming napuntahang
may mga karamdaman. May isang matanda na nilalagnat. Isang nanay na inaatake ng rayuma. At isang sanggol na may sinat. Tahimik si Danica habang nanggagamot kami. Hanggang sa pag-uwi namin, wala siyang imik. Kaya nanibago ako. Pagkapasok pa lang namin sa bahay, sabay kaming bumagsak sa banig. Wala na kaming lakas para mag-usap pa. Parang piniga ang enerhiya naming tatlo. Kinabukasan, maaga kaming nagising para kumuha ng mga halamang gamot. Naubos kasi ang mga yun kahapon. Ang bango naman ng dahon na to. Para siyang mabangong lola. Ang weird naman ng pang-amoy ko. Anong klaseng amoy yun? Dapat mabango katulad ng isang sanggol o bata. Ganun talagang amoy eh. Tsaka, naaalala ko lang si Lola Deli. May pabango siya na amoy tanglad. Buti pa ikaw naalala mo ang amoy tanglad niyang pabango. Ako puro pagsasanay lang ang iniisip ko nun. Kaya siguro ang suplado mo, no? Paminsan-minsan kasi, tumawa ka rin. Yung totoong tawa. Suplado ba talaga ako? Para namang hindi ah. Mabait ko nga eh. Mabait? Lokohin mong lelong mo. Ay, kita mo nga oh, sinusupalpal mo ko. Ay, RJ, kailan ka ba pwedeng ligawan ha? Ayaw kitang masaktan sa magiging sagot ko, Danica. Talaga bang hindi mo ako magugustuhan? Pero kung sa bagay, minsan kailangan nating masaktan para gumaling ang sariwang sugat. Parang gamot din, di ba? Mapait, pero nakakagaling. Napatitig ako kay Danica. Nakangiti siya, pero ang mga mata niya'y puno ng kalungkutan. Hinawakan ko ang kamay niya. Nagulat ako nang maramdaman ko yung koneksyon naming dalawa. Mabilis ko siyang binitawan at inaya ng manguha ng halamang gamot. Habang nangunguha kami ng mga iba't ibang klasing dahon para sa iba't ibang sakit, muling napuno ng kasiyahan ang gubat dahil sa ingay ni Danica. Noong mga panahong yon, gusto ko siyang makilala pa ng lubusan. Isang gabi, nagulat kami nang mabalitaan naming may dinukot na binata at dalaga. Ang sabi-sabi, aswang daw ang dumukot. Kaya nag-imbestiga kami. Tay, paano natin mahuli ang aswang na nandudukot? Hindi pa nga tapos ang kaso kung bakit nagkakasakit ang mga tao dito. Tapos may mga pagdukot na namang nagaganap. Hindi ko nga rin alam kung anong uunahin ko eh. Kaya naisip ko na bakit hindi kayong dalawa ni Danica magbantay tuwing gabi. Sa umaga, ako na ang bahala sa panggagamot sa mga may sakit. Magandang ideya nga ho yan, Tay. Pero sino kayang pwedeng gumawa nito? May nasagap akong balita kagabi. May dayong bagong dating daw sa baryo. Ang sabi, isa raw siyang manunugis ng aswang. Kadarating lang niya, tapos agad-agad may nawala. Nagkataon lang ba talaga yon? Sa tingin nyo, may koneksyon ng bagong saltang manunugi sa pagdukot ng mga tao? Pwedeng mangyari yun, anak. Kung ganun, kailangan nga namin magbantay tuwing gabi. Ayos lang ba sa'yo, Danica? Oo naman. Tutulong din ako hanggat kaya ko. Yun naman pala eh. Di walang problema. Tulong-tulong tayo para malutas ang problemang kinakaharap ng bayang ito. Simula nga nung gabing yon, nag-umpisa na kaming magbantay ni Danica. Ngayon nga, ay nasa lilim lang kami ng malaking punong kahoy para hindi kami makaagaw ng atensyon. Tamang-tama rin dahil malapit lang sa punong yon ang kinaroroonan ng matandang manunugis. Ay, 3 gabi na tayong nagbabantay, RJ. Pero wala pa rin nangyayari. Parang pinaglalaroan lang tayo ng aswang na yun ah. Sa tingin ko, hinahamon niya tayo. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil sa pagbabantay. Isipin mo yung mga dinukot ng halimaw na yun na hanggang ngayon, di pa rin natatagpuan.
Ipinapanalangin ko na sana buhay pa sila. Yun din ang panalangin ko. Pero RJ, hindi mo ba napapansin na may kakaiba sa baryong to? Parang may tinatagong misteryo ang lugar na to. Nararamdaman mo rin pala ang bigat ng hangin dito? Tama ka, Danica. May misteryosong bumabalot sa lugar na to na kailangan nating tuklasin. Nakita ko ang matandang yon. May daladala siyang luma at mahabang sibat. Sa tingin niyo, napadpad lang siya dito? O may kailangan siya sa lugar na to? Luma na ang dala niyang sibat? Wala ka nang ibang napansin sa kanya nung makita mo siya? Baka kasi hindi siya kalaban eh. Baka kailangan niya ng tulong. Bakit hindi natin siya kausapin? Wala tayong ebidensya na siya nga ang dumukot sa mga tao. Aswang ang dumudukot, manunugis naman ang matandang yun eh. Sa tingin ko, mali tayo ng binabantayan. Alam kong hindi magandang mapanghusga sa kapwa pero sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga natin maging matalino para hindi masalisihan ng kalaban. Tama ho kayo, Tay. Hindi naman natin sila uhulihin kung wala tayong matibay na ebidensya. Sa ngayon ho, ipagpapatuloy namin ang pagbabantay. Maraming salamat, anak. Lagi niyong isipin na ginagawa natin to para magkaroon ng kapayapaan ng bayang ito. Mang Vincent, pwede bang puntahan namin ang matandang yun sa bahay nila at kausapin? Pwede naman natin gawin yun, Danica. Pero hindi natin siya pwedeng husgahan agad. Kailangan natin siyang irespeto. Bakit ka ba ganyan, RJ? Ha? Anong ganyan ang ibig mong sabihin? Huwag kang masyadong pa-fall. Hulog na nga ako sa'yo eh. Pero dahil hindi mo ako sinalo, nagkabukol ako. Aray! Ba't ka nananakit? Akala ko kung ano na yung sasabihin mo eh. Kinabahan tuloy ako. Baka naman, ma-fall ka na niyan sa akin ah. Tigilan mo nga ako. Ang mas mabuti pa, magbantay ka na lang dyan. Okay, mahal. Ayos lang sa akin na kausapin niyo ang matandang manunugis na yun bukas. Basta mag-iingat kayo ha. Napangiti na lang ako sa pagiging makulit ni Danica. Ilang araw na kami nagbabantay at ilang araw na rin akong hindi makatulog na maayos. Palaging may kaba sa dibdib ko sa tuwing sasapit ang gabi. Nararamdaman kong may mga matang laging nakamasid sa amin. Alam kong nararamdaman din yon ni Danica. Pinipilit niya lang din na maging matapang. Kaya kinabukasan, maaga pa lang, nagtungo na kami sa kubo na pansamantalang tinutuluyan ng matandang manunugis. Nandito na tayo, RJ. Teka, may usok sa loob ng kubo. Gising na siguro siya. Magandang umaga po. Tao po. Tao po. Pwede po ba kayong makausap? Magandang umaga naman sa inyo. May kailangan ba kayo sa akin? Pasensya na po kayo, Lolo. May ilang bagay lang po kaming gustong itanong sa inyo. Ako nga po pala si Danica at itong kasama ko naman si RJ. Ganun ba? Tawagin niyo na lang akong Lolo Dominic. Hala, pasok muna kayo. Gusto niyo bang uminom ng kape? Wag na ho, Lolo. Narinig ho namin na isa ho kayong manunugis. Gusto ho namin itanong kung pwede niyo ba kaming tulungan sa paghahanap ng aswang na dumukot sa kanila. Pwede ko naman kayong tulungan sa paghahanap ng aswang na siyang dumutukot sa mga taga rito. Kailangan ko lang masigurong tama ang aking hinala. Hindi pwedeng puro tayo atake. Dahil minsan, ang tunay na halimaw nasa tabi-tabi lang. Hindi mo alam. Kasama mo na pala siya. Tama ba, Danica? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Dominic? Ibig kong sabihin, minsan hindi lang isa ang halimaw. At saka mali ko bang isa sa inyo ay may tinatago at siyang may kagagawan ng lahat? Hindi po kami ang kalaban dito, Lolo. Nandito kami para tumulong sa mga taong nagkakasakit. Hahanapin namin ang gumawa nito sa kanila. Gusto lang namin makipagtulungan sa inyo.
Ito lang ang alam ko makakatulong sa inyo. Ang halimaw na yun, may amoy na di mapagkakaila. Ang amoy ay parang bulok na laman na may halong asupre. Gamitin nyo ito. Sunugin nyo sa gabi para lumapit ang aswang sa inyo. Bakit po siya lalapit? Dahil gutom siya at ang amoy na ito ang magpapalapit sa kanila. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi ni Lolo Dominic o sinasadya niyang lituhin kami. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Marami siyang alam, kaya kailangan kong mag-ingat. Tiningnan ko si Danica sa tabi ko. Tahimik lang siya. Ramdam kong may mabigat siyang iniisip. Habang naglalakad kami pabalik, ramdam kong may mas malalim pang itinatago si Lolo Dominic. Ang mga mata niya nag-iiba ng emosyon. Sana lang mali ang hinala ko sa kanya. Sumapit na naman ang gabi. Katulad nung nagdaang gabi, nagbantay kami ni Danica. Samantalang si Tatay Vincent naman nanggagamot sa umaga. Ang baho naman ng sinusunog. Ano ba yun? Ako ang nagsusunog noon. Ang amoy niya parang nasusunog na karne. Tignan natin kung epektibo nga to sa pagpapalapit ng aswang sa paligid. May kukunin lang ako sa bahay. Huwag ka na umalis. Anong kukunin mo dun? Pwede namang ipagpabukas mo yan eh. Hindi pwede. Aalis muna ako ha. RJ, mag-ingat ka, may anino sa malaking puno. Sigurado akong aswang yun. Hoy, alimaw! Labanan mo ako! Tay, ang sibat ko! Ito anak, saluhin mo. Tay, dito lang ho kayo. Umalis si Danica. Mukhang nasusuka ho siya sa amoy ng sunog na karne. Pakiusap ho, protektahan niyo siya. Sige anak, mag-iingat ka ha. Sige ho tay, pupuntahan ko na ang halimaw na yun. Humanda siya sa akin. Sana nga mahuli mo na siya anak. Para wala na siya mabiktima pa. Mabilis kong sinundan ng aswang sa likod ng puno. Hindi ko alam kung bakit tumatakbo siya papalayo. Parang takot siyang maabutan ko. Pero hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggang sa maabutan ko siya. Mahigpit kong hinawakan ang sibat sa kaliwang kamay ko at mabilis na tinusok ang halimaw sa kaliwang braso. Malakas itong napasigaw. Akmang susugurin ko pa ito nang mabilis itong lumipad pataas at nawala na lang bigla. Kinabukasan, tiningnan ko ang lagay ni Danica. Gusto kong malaman kung maayos lang siya. Halata kasing may bumabagabag sa kanya. At ramdam kong hindi maganda ang pakiramdam niya simula pa kagabi. Danica, ayos ka lang ba? Hindi na kita nakita kagabi ah. Ayos lang naman ako. Sumama lang yung pakiramdam ko dahil sa amoy nung nasusunog na karne. Pasensya na kung nagpadalos-dalos ako sa desisyon ko. Akala ko kasi aswang lang ang makakaamoy sa karneng yun. Ha? Makakaamoy din naman tayo mga tao eh. Pero ayos na ako. Huwag mo na akong alalahanin pa, RJ. Sige, pasensya ka na ha. Teka lang, saan mo nakuha ang sugat na yan? Ha? Ito ba? Kasi di ko napansin yung sibat mo kagabi. Tinamaan ako. Sigurado ka? Ang ibig kong sabihin, bakit hindi ka nag-iingat? Halika, gagamutin ko ang sugat mo. Huwag na. Ayos lang talaga ako. Mag-almusal na muna tayo. Nakapagluto na ako. Sigurado ka ba? Oo, ayos lang talaga ako. Huwag mo na akong alalahanin. Maupo ka na lang muna. Ako nang bahala maghanda ng pagkain. Sige, salamat. Nagtataka kong tiningnan si Danica. Ayaw ko siyang pagdudahan.
Pero pinagtugma-tugma ko ang mga nangyari kagabi. Bumuntong hininga ako at inayos na ang hapag para makakain na kami. Kinagabihan, muli na naman kaming nagbantay. Pinapakiramdaman ko si Danica. Nang lingunin ko siya, nagkasalubong ang paningin namin. Nginitian niya ako, sabay hawak sa aking kamay. RJ, alam kong pinagdududahan mo ko. Paano mo naman nalaman? Wala naman akong sinasabi Alam mo ba ngayon lang ako nagkagusto? Sa isang manunugis pang kagaya mo. Paano kung sabihin ko sa'yong matagal na kitang gusto? Maniniwala ka ba sa akin? Hindi ko alam. Hindi pa kita gaanong kilala. Alam mo naman ang palagi kong sagot, hindi ba? Wala pa akong planong makipagrelasyon. Ayos lang yon. Tanggap ko naman eh. Isa lang ang hindi ko matatanggap. Ang pagdudahan mo ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nararamdaman ko ang pagiging sincero niya. Ngunit nagdadalawang isip pa rin akong paniwalaan siya. RJ anak, wala pa rin bang nagpapakitang aswang? Wala pa rin hutay Tahimik ang paligid. Pero parang may kakaiba akong nararamdaman RJ, tingnan mo si Lolo Dominic. Parang kakaibang kinikilos niya. Sundan kaya natin siya? Oo nga no. Tay, dito ko lang muna. Susundan lang namin si Lolo Dominic. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Kapag may naramdaman kayong kakaiba, huwag kayong matakot at lumabang kayo. Bakit papunta siya sa masukal na bahagi ng gubat? Hindi naman yung daan pabalik sa baryo May dala pa siyang sako. Mukhang mabigat. Danica, hawakan mo tong punyal. Mas mabuti ng handa tayo. Ako munang mauna. Sumunod ka sa akin. RJ, teka lang. Huwag kang padalos-dalos. Baka may bitag yan. Ano yun? May narinig ka rin ba, Danica? Hindi ko alam kung takot ang nararamdaman ko. Habang sinusundan namin si Lolo Dominic, ramdam ko ang bumibigat na hangin sa paligid. Parang may bumabalot sa amin na kakaibang lamig. Hindi pa namin siya lubusang kilala. Ang alam lang namin, isa siya sa pinakamatandang manunugis na manlalakbay. Tama ang hinala kong huwag siyang pagkatiwalaan. Ang bawat hakbang niya, tila may pagmamadali. May lungga siya dito? RJ, may kubo pala rito sa gitna ng gubat Shh! Tignan mo, may altar. At, Diyos ko, may mga buto ng tao. Danica, may mga gamit pang ritual. Sino ba talaga siya? Hindi ko rin alam. Sa bisa ng dugo, sa lakas ng laman, pagsabay ng dilim at liwanag, ako ang magiging huli at pinakamakapangyarihan. RJ, gumagawa siya ng ritual. Ito bang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao sa bayan? Hindi ako makapaniwala. Siya ang dahilan ng lahat ng kaganapan sa bayan. Si Lolo Dominic din ang aswang na nangunguha ng mga tao. Lumabas na kayo sa may nagtataguan nyo. Alam kong nandyan kayo. Hindi nyo ako mapipigilan. Tumakbo na tayo, RJ! Hindi tayo pwedeng tumakbo. Kailangan natin siyang harapin, Danica. Para matigil ng kasamaan niya. Hindi ko agad naramdaman ang presensya ni Lolo Dominic. Napakabilis ng galaw niya. Sa isang iglap lang, ramdam ko na ang bigat at lamig ng mga matutulis niyang kuko na dumikit sa balikat ko. Sa harap mismo ng mga mata ko,
Nagbago siya ng anyo. Bumaluktot ang likod. Pumuti at nanigas ang kanyang balat. At umitim ang kanyang mga mata. Isang malakas na sipa ang tumama sa akin. Dahilan para tumilapon ako sa gilid ng kubo niya. Napadaing ako sa sakit. Si Danica naglakas loob na lumaban. Pero isang hampas lang ng halimaw at bumagsak siya sa lupa. Danica, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. May sugat ka. Malayo to sa bituka. Kailangan natin siyang matalo. Kung hindi, tayong ililibing niya ng buhay. Huwag kang makampante. Kaya ka naming patumbahin. Kahit pa ipakita ko ang tunay kong anyo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para maitago ang pagiging aswang mo. Pero isa lang ang masasabi ko. Hindi kami magpapatalo sa'yo. Danica, anong ibig mong sabihin? Totoong anyo? Pasensya ka na, RJ. Pero kailangan ko na tong gawin. Ayoko mamatay tayong hindi lumalaban. Sinasabi ko na nga ba eh. Isa ka rin aswang, Danica. Mabisa lang talaga ang ginagamit kong orasyon. Ngayong nakita ko ng pagbabagong anyo mo, Danica, napatunayan kong tama nga ang hinala ko sa tunay mong pagkatao. Hindi ko gustong itago sa iyo ang totoo, RJ. Pero hindi na mahalaga yun sa ngayon. Kailangan ko siyang pigilan. Kahit kapalit nito ang buhay ko. Danica, kasama mo ko sa labang to. Kitang-kita ko kung paanong nagbagong anyo si Danica para labanan ang halimaw. Ang kanyang katawan ay iba sa anyong aswang ni Lolo Dominic. Mas maamo ang kanyang anyo, ngunit nararamdaman ko ang kanyang lakas. Lalaban siya ng buong lakas at buo ang loob. Inihanda ko ang sarili ko para sa pakikipaglaban. Sinugod niya ang halimaw. Pareho silang malakas. Binigyan niya ng malakas na suntok si Lolo Dominic. Pero nasalag nito ang kanyang atake. Lumipad ito pataas at sinundan niya ito. Pinaulanan niya ito ng suntok at sipa. Pero sinasalag lang nito ang kanyang atake. Hanggang sa ito naman ang umatake at tinamaan siya sa sikmura. Hindi pa ngayon ang oras para labanan ko kayo. May tamang oras pa para dyan. Huwag ka tumakbo! Isa kang duwag! Hayaan mo na muna siya, RJ. Hindi natin siya kaya. Malakas siya. Kailangan nating makaalis dito. Tara na! Ilang sandali pa, bumalik na sa pagiging tao si Danica. Binilisan namin ang paglalakad, pabalik sa bahay. Pagdating namin sa bahay, agad na tumayo si Tatay Vincent at nilapitan kami. Kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Anak, nasugatan ka. Halika at gagamutin kita. Ako na ho kukuha ng maligamgam na tubig at tuwalya. Saan niyo ho inilagay ang langis at halamang gamot? Sa ilalim ng kama. Nandun ang mga halamang gamot. Tay, tamang hinala ni Danica. Si Lolo Dominic ang aswang na nangunguha ng mga tao dito sa baryo. Ang matandang manunugis na yun? Pero paano? Oo, Tay. Isa pala siyang aswang. May kubo siya sa gitna ng kagubatan at gumagawa ng ritual para pag-isay ng aswang at manunugis. Ako na po ang gagamot kay RJ, Mang Vincent. Sige, Iha. Kung ganun, malakas ang aswang na yun. Isa siyang aswang na may lahing manunugis, kaya talagang malakas siya. Mang Vincent, may ipagtatapat din ho ako sa inyo. Isa ho akong aswang. Pero hindi ako tulad nila. Pinanganak po ako na may dugong aswang.
Tumakas po ang nanay ko. Pinili niyang mamuhay bilang tao. Tinago niya ako. Pero hindi pa rin ako nakaligtas dahil nung mamatay ang nanay ko, kinuha nila ulit ako. Pero may isang babaeng tumulong sa akin. Pinatakas niya ako. Yun ang gabing nakita at niligtas niyo ako sa aswang na humahabol sa akin. Kaya pala nandun ka nung gabing yun. Alam ko namang aswang ka. Hindi ko lang pinahalatang alam ko dahil inoobserbahan pa kita. Baka kasi kalabang ka eh. Hindi niyo ako kalaban. Kakampi niyo ako, RJ. Hindi ko kayang saktan ng lalaking gusto ko. Bulag nga ang pag-ibig. RJ, may hinala akong si Lola Grace ang gumagawa ng kulam sa mga tao dito. Nakita ko siyang gumagawa ng orasyon. Ano? Paano nangyari yun, Tay? Maging ako, hindi makapaniwala na siya mismo ang gagawa ng ganito sa kanyang kabaryo. Malakas ang kutob ko na magkasabwat sina Lola Grace at Lolo Dominic. Kailangan natin silang pigilan. Mukhang may masama silang balak sa bayang to. Kailangan nating maghanda. Ito na ang tamang panahon para magpakita ang tutulong sa atin. Sinong tutulong sa atin, Danica? Makikilala niyo rin siya pagdating niya. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Yun ang araw ng pagdating niya. Tiningnan ko ang seryosong mukha ni Danica. Alam kong magkakaroon kami ng kakampi sa pagtalo sa halimaw at sa mangkukulam. Nagpapasalamat ako kay Danica sa mga tulong na nagawa niya. Tinitigan ko siya habang inaayos ang pagkakatali ng malinis na tela sa aking braso. Isang ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Kinabukasan, pumunta ako sa kagubatan para kumuha ng mga bulaklak para kay Danica. Kasama ko si Tatay Vincent. O anak, sabi mo ayaw mo muna magkaroon ng karelasyon. Bakit naghahanap ka ng bulaklak para sa kanya? Nagpapasalamat lang naman ho ako sa kanya, Tay. Walang ibig sabihin yun. Talaga nga ba? Wala talagang ibig sabihin ang pagbibigay mo ng bulaklak sa isang magandang dalaga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa. Gusto ko lang na mapasaya siya. Abay, ganyan talaga pag may gusto ka sa isang tao. Kahit hindi mo aminin, ang katawan mo na ang kusang gumagalaw. Tay naman eh. Gusto ko lang talagang magpasalamat sa kanya. Yun lang yun. Ay, hindi halata anak. Nako, gusto kitang gawan ng kwento at ikaw ang bida. Si RJ ang lalaking nagpapaamon ng magandang aswang gamit ang bulaklak. Tay naman eh. Wala akong gusto kong Danica. Oops. Tignan mo tayo. Nakahapak tuloy ako ng putik. Yan ang sinasabi ko anak. Ang pag-ibig, kahit sa kagubatan, hindi mo matatakasan. Natatawa na lang ako sa sinasabi ni tatay. Habang hawak ko ang bungkus ng puting orchids at pulang gumamela. Nakaramdam ako ng kakaibang kabog sa aking dibdib. Kakaibang kaba. Hindi takot, pero hindi rin pamilyar sa akin. Parang may humihila sa akin palapit sa dalaga. Sa paraang hindi ko maipaliwanag. Nang makabalik kami ni tatay sa baryo, agad kong tinungo sa bahay si Danica. Seryoso akong bumuntong hininga bago siya nilapitan. Danica? Oh, RJ! May kailangan ka ba? Eto nga pala. Bulaklak. Para sa'yo. Ha? Para sa akin to? Seryoso ka, RJ? Oo, para sa'yo yan. Pasasalamat ko sa mga tulong mo sa amin. Tsaka, gusto kong makita kang umiti. Ang ganda naman itong mga bulaklak. Salamat, RJ. Ang sweet mo naman. Hindi talaga ako sweet. Ngayon lang yan. Mabuti naman at nagustuhan mo. Doon ko lang sa kagubatan yung kinuha. Kahit ligaw na bulaklak, maganda pa rin. Basta't galing sa puso.
di ba? Oo naman. Galing sa puso ko talaga yan, Danica. Ang ngiti ni Danica ay tila ilaw sa gitna ng dilim. Sa kabila ng pinagdaanan namin, naramdaman ko ang kapayapaan. Nagsimula kaming gumawa ng pangontra laban sa aswang bilang paghahanda. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, dumating ang hinihintay ni Danica. Ang nilalang na tutulong daw sa amin sa laban. Sa kabila ng mga pangontra, hindi naapektuhan si Danica. Ikinwento niya ang suot niyang kwintas. Isa raw itong anting-anting na bigay sa kanya ng babaeng minsang nagligtas sa buhay niya. Ayon sa kanya, yun ang proteksyon niya mula sa epekto ng pangontra sa mga aswang. Alam kong darating siya ngayon, RJ, Mang Vincent. Sige, hihintayin natin siya, Danica. Handa na tayong labanan sina Lola Grace at Lolo Dominic. Kumusta kayo, Kuya Vincent? Mabuti naman at nandito kayo ng pamangkin ko. At ikaw din, Danica. Ayos lang naman ako, Joanna. Mabuti naman at nagpakita ka na. Tiyang Joanna, ikaw ang hinihintay ni Danica? Yung sinasabi niyang kakampi? Pamangkin mo si RJ, Tia Joanna? Matagal ko nang hinihintay ang gabing to. Ang pagsilang ng katotohanan. Alam kong magugulat kayo sa sorpresa ko. Anong ibig mo sabihin, Tiyang? Sinadya ko ang sulat na iniwan ko sa iyo, RJ. Ako rin ang may gawa ng pagkikita niyo nung gabing yun ni Danica. Bakit niyo ko ginawa yun, Tia Joanna? RJ, natatandaan mo pa ba ang gabing tinulungan ka ng isang aswang? Ang babaeng nagligtas sa iyo sa panganib? Natatandaan ko po yun, Tiyang. Pero hindi ko nakita yung mukha niya. Malinaw lang sa akin na may matatalim siyang mata at malamig ang balat. Danica, bakit hindi mo sa kanya sabihin ang totoo? Ang aswang na nagligtas sa'yo nung gabing yun ay ako. Simula ng gabing yun, nagustuhan na kita, RJ. Ano? Ikaw pala yung aswang na tumulong sa akin nung gabing yun? Hinanap kita pero di na kita nakita pa. Salamat, Danica. Patas naman tayo eh. Iniligtas kita. Iniligtas mo ko. Kaya patas lang tayong dalawa. Ay, teka lang. Sa tingin ko, mas lamang ka. Kasi gusto kita. Pero ikaw, hindi mo ko gusto. Hindi ako kumibo sa sinabi niya nung una. Inis na inis ako sa pagiging maingay niya. Pero ngayon, gusto ko na siya. Parang malakas na hinampas ng hangin ang dibdib ko. Alam kong dahil yun kay Danica. Pagkatapos ng gulong to, may plano na ako para sa dalaga. Sa ngayon, kailangan muna naming tapusin ang kasamaan ni na Lola Grace at Lolo Dominic. Sana sinabi mo sa akin na maaga para hindi kita trinato ng ganun. Natakot ako eh. Natakot akong hindi mo ako tanggapin. Naitaboy mo rin ako katulad ng iba. Alam mo namang iba ako, Danica. Maintindihan naman kita eh. Pero tapos na yun. Ang mahalaga, alam na natin ang totoo. Pero Tiyang Joanna, bakit niyo ba ito ginagawa? Dahil yun ang plano ko, RJ. Kailangan ni Danica nakakamping manunugis. At ikaw, RJ, ikaw ang pinili ng tadhana. Patawarin mo ko, RJ, dahil nadamay ka sa kapalaran ko. Hindi ko ginusto ang nangyari noon. Pero nung nakita kitang sugatan at halos nag-aagaw buhay, hindi ko kayang hayaan kang mamatay. Kaya tinulungan kita. Yun ang simula ng koneksyon nating dalawa. Huwag kang humingi ng kapatawaran, Danica. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. RJ, alam mo bang ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko maging tao at mamuhay ng normal? Nung gabing yun, habang ang sinag ng buwan ay buong lakas na nagbigay ng liwanag sa kagubatan,
Napagtanto ko na hindi laging masama ang sinasabing halimaw. Minsan, sila pa ang nagliligtas sa atin. At ang puso, hindi nasusukat sa dugong nananalaytay sa atin, kundi sa mga desisyong ginagawa natin para sa iba. Simula pa lang ito. Marami pang pagsubok na darating sa inyo. Pero kung magkasama kayong lalaban, makakaya niyong labanan ang kasamaan at ang sumpa. Hindi ko man maburang nakaraan, pero handa akong ipaglaban ang kinabukasan ng bayan na to. Ngayon pa na alam kong may pag-asa na ako sa puso mo. Kasama mo ko, Danica. Mahalaga ka sa akin kaya lalaban tayong dalawa. 2 araw kaming naghanda para labanan ang mga masasamang nilalang na ginagamit ang mga tao para sa kanilang sariling interes. Kinabukasan, pagsapit ng dilim, sinugod namin ang kagubatan kung saan naroroon sina Lola Grace at Lolo Dominic. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Danica. Ilang sandali pa, nakarating na rin kami. Handa ka na ba, Danica? Handa na ako, RJ. Makikipaglaban tayo para sa katahimikan ng lugar na to. Wala na tong atrasan. Maging alerto kayo ha. Pakiramdaman niyo ang paligid. Baka umatake sila nang hindi natin inaasahan. Nararamdaman ko na ang presensya nila. Malapit na sila. Tandaan niyo ang sinabi ko. At lakasan natin ang loob natin. Ano man ang mangyari, huwag kang mag-alinlangan lumaban. Lalaban tayo ng magkasama. Oo, RJ. At kung kailangan nating harapin ang mga halimaw na yun, makikipaglaban ako ng buong lakas at tapang. Huwag kayo maingay. May gumagalaw sa bandang kanan natin. Mabuti naman at nandito kayo. Maisasagawa na namin ang ritual sa pagsasanib puwersa ng isang aswang at manunugis. Hinding-hindi kayo mananalo sa kabutihan. Hindi nyo alam ang kaya naming gawin. Hindi pa man kami nakakarating sa gitna ng kagubatan, sinalubong agad kami ng bangis ni na Lola Grace at Lolo Dominic. Sa isang iglap, nasa harapan ko na ang matandang manunugis. Pinaulanan niya ako ng suntok na agad kong iniwasan. Hindi ko makuha ang sibat sa likuran ko dahil sa mabilis niyang pag-atake. Nang makakuha ako ng pagkakataon, mabilis kong inabot ang aking sandata at tinusok siya. Pero parang hindi ito tinablan. Isang malakas na suntok ang tumama sa tiyan ko. Si Tatay Vincent naman, inatake si Lola Grace, kasama si Danica. Siya ang una nilang pinuntirya. Kitang-kita ko, gamit ang dalang karayom, tinusok ng matandang mangkukulam ang manika. Kaya lahat kami napaluhod sa sakit. Puwera kay Chang Joanna. Nakita kong bitbit niya ang isang kutsilyong itim. Mabilis niya itong itinusok kay Lola Grace. Hindi mo kaya ang lakas ko, mangkukulam! Hindi ako magiging isang magaling na manunugis kung hindi ako handa sa ganitong laban. Kahit anong gawin niyo, matatalo pa rin kayo. Ikaw nang bahala kay Lola Grace. Kami naman ang bahala kay Lolo Dominic. Etong sayo! Tatay Vincent, harapin na natin si Lolo Dominic. Mag-iingat kayo. Kami na ni Chang Joanna ang bahala kay Lola Grace. Mag-iingat din kayo. Tatapusin natin sila. Walang makakatakas sa pinagsamang lakas namin. Lahat kayo mawawala sa mundo. Pero bago ko tapusin ang aswang at manunugis, tatapusin muna namin ang ritual. At ikaw, Danica, isa kang anak na traidor. Pinatay ka na dapat noon pa. Hindi traidor ang mga magulang ko. Ikaw, Lolo Dominic, ikaw ang traidor sa pamilya namin. Ngayon ko lang naalala
na ikaw ang pumatay sa nanay ko. Naalala ko ang tattoo sa braso mo. Wala kang puso. Ano? Sinabi mo, ikaw ang anak ni Adelia. Ikaw ang batang yon. Dapat namatay ka doon pa. Ang katulad mo ay walang kwenta sa lahi namin. Ang mga katulad mo ang walang kwenta. Dapat ka nang tapusin. Tama yan, Danica. Panahon na para harapin niya ang mga kasalanan niya. Pinili niyang maging halimaw, imbis na maging mabuti. Handa ka na ba, Danica? Handa na ako, Chang Joanna. Kailangan naming makuha ang kapangyarihang matagal na naming inaasam. Dominic, gawin na natin ngayon. Sabay-sabay kaming sumugod. Sinugod namin ni Tatay Vincent si Lolo Dominic. Hawak ko ang aking sibat. Isang punyal na gawa sa pilak naman ang sandata ni Tatay. Inatake ko ito mula sa harapan. Siya naman sa likuran. Ngunit pareho nitong naiwasan ang atake namin sa kanya. Umatras kami at nag-isip ng magandang gagawin para matamaan ito. Aatake sana ulit kami nang lapitan ako ni Chang Joanna. May sugat ito sa kaliwang braso. Sinabi niyang kahit may dugo ng aswang si Danica, may puso pa rin itong tao. Dalisay ito at ako ang manunugis na itinadhanang makipagsanib sa kanya. Sa pag-iisa ng aming dugo, maaari naming matalo sina Lola Grace at Lolo Dominic. Mabilis kaming inilayo ni Tatay Vincent para simulan ang ritual. RJ, kailangan magsanib ng dugo natin para matalo sila bago pa mahuli ang lahat. Sige, Tatay, simulan mo na ang ritual. Ako na muna ang bahala sa kanila habang isinasagawa niyo ang ritual. Bilisan niyo. May tiwala ho kami sa inyo, Mang Vincent. Gawin niyo na ho. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, magsasanib ang dugo ng aswang at manunugis para sa isang puwersa ng kabutihan. Mas nananaig ang kabutihan kaysa kasamaan. Ngayon na! Huwag! Huwag niyo gawin yan! Kami lang ang pwede gumawa ng ritual na yan! Napasinghap ako nang maramdaman ko ang paghiwa sa daliri ko. Nakita ko ring napapikit si Danica ng sugatan ng kamay niya. Inilagay sa pabilog na baso ang aming dugo at pinataka ng pulang kandila. Ilang sandali pa, ipinahid ni Tatay ang dugo namin sa sibat na dala ko. Ibinigay niya sa akin yon pagkatapos at mariin akong tiningnan. Itarak mo yung diretso sa kanilang puso. Pagsabayin mo sila, RJ. Sige ho, Tay. May tiwala ako sa inyo. Hindi ko to magagawa kung wala ang tulong nyo. Mag-iingat ka, RJ. Kailangan mo silang tamaang dalawa. Dahil kung hindi, mawawala ang bisa ng ritual. RJ, ngayon na! Mabilis akong tumakbo habang mahigpit kong hinawakan ang sibat na may ritual ng aming dugo ni Danica. Tumalon ako at pinuntirya ko ang puso ni Lola Grace. Nang tusukin ko siya, idiniin ko ang sibat para dumiretso sa puso ni Lolo Dominic. Malakas silang napasigaw. Hindi! Hindi ito maaari! Ano? Hindi niyo ito pwede gawin sa amin. Kami ang mas malakas sa inyo. Yan ang kapangyarihan ng dalisay na puso at ng tunay na tagapagtanggol. Hindi niyo kayang tapatan yan. Kaya mamamatay kayo dahil sa kasakiman niyo. Ito na ang wakas ng inyong kasamaan at simula ng bagong liwanag para sa mga tao sa bayan. Ito ang paninindigan namin. Kaya hindi nyo kami matatalo. Ang aswang, pwedeng maging mabuti kung gugustuhin nyo lang at hindi kayo naging sakim.
Wala akong maramdamang awa sa kanila habang tinitingnan ko sila. Humiyaw si Lola Grace at Lolo Dominic habang unti-unting natutupok ang kanilang mga katawan. Si Tatay Vincent nakahinga ng maluwag. Nilapitan niya si Tiang Joanna at nilapatan ng gamot ang sugat nito. Niyakap ko si Danica habang mahinang humihikbe. Pero alam kong hindi yun luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Sa wakas, nakamit na rin ng mga tao sa baryo ang kapayapaan. Tapos na ang laban, Danica. Malaya na tayo ngayon. Maging ang mga tao sa baryong to. Salamat sa pagiging matapang mo, RJ. At salamat din dahil tinanggap mo ako ng buo. Ang pagmamahal kailangan buo. Hindi kalahati lang. Kaya Danica, sigurado na akong gusto kita. At tinatanggap kita ng buong buo. Masaya ako para sa inyo. Ito ang hindi ko inaasahang mangyari. Pero iba nga naman kung maglaro ang tadhana, di ba? Paano ba tong anak ko? Panay patanggi nung una. Di kinain niya din ang sinabi niya. Tay naman! Tapos na ho yun. Biglang nag-ibang ihip ng hangin eh. Ang mahalaga, nagmamahalan kayo. Masaya ako para sa inyo, Danica, RJ. Teka lang, Danica. Naalala ko lang. Ano ba talaga nangyari sa braso mo nung gabing yun? Kasi pinaghihinalaan kitang ikaw ang aswang na siyang dumudukot ng mga tao eh. Tsaka nung gabing yun, tinamaan ko rin sa kaliwang braso ang aswang na yun. Nakasalubong ko si Lolo Dominic ng gabing yun. Nag-anyong aswang siya at bigla niya akong inatake at tinamaan ang braso ko. Kaya pala, pasensya na kung pinagdudahan kita ha. Mukhang plano nila yun para isipin kung ikaw ang mandurukot na aswang. RJ, kalimutan na natin ang nakaraan at magsimula tayo ng panibagong buhay. Makalipas ang ilang araw, ay masasabi kong nagkaroon na nga ng kapayapaan. Masaya kami ni Danica sa magandang pagbabago ng lugar. Katulad ngayong gabi, magkasama kaming dalawa habang nakatingala sa kalangitan. Gabi na, Danica. Tara, magpahinga na tayo sa loob. Bukas panibagong araw na naman para sa atin. Ang ganda ng langit, no? Para ngayon ko lang napansin na ganito pala kaganda ang buwan at ang mga bituin. Payapa at walang problema. Eto mga anak, may dala akong kape para mainitan yung sikmura nyo. Ang lamig ng gabi baka magkasakit kayo. Salamat po, Tay. Kayo po, magpahinga na po kayo. Alam kong napagod rin ho kayo sa panggagamot kanina. Huwag kang mag-alala, Danica. Batang-bata pa ako. Numero lang naman ang edad eh. Kayo lang ang nagsasabing matanda na ako. Tay, di ba sumasakit yung likod nyo kanina habang naglalakad kayo kasama si Tio Mario? Aba, iba yun. Si Tio Mario mo ang sumakit ang likod. Para kasi siyang baboy sa laki eh. Tsaka matagal na akong hindi nagbubuhat, di ba? Kaya medyo sumakit yung likod ko. Medyo lang naman. Grabe kayo, Tay. Kawawa naman si Tio Mario. Di na nga makatayo, sinabihan niyo pang baboy. Ay nako, baka mamaya magkagalit kayo dahil sa biruang yan. Kuya Vincent, tanggapin niyo na lang kasi na hindi na ho kayo bata. Grabe ka naman kay Tatay, Tiang Joanna. Baka mamaya niyan maglupasay siya ng iyak dahil sa sinabi mo. Ay sus, totoo naman eh. Bakit siya magagalit? Manahimik ka nga, Joanna. Panira ka talaga. Sabay-sabay kaming natawa sa sinabi ni Tiang Joanna. Si Tatay ay tumahimik na lang. Habang nakaupo ako sa tabi ni Danica, naramdaman ko ang lambot ng buhok niya sa balikat ko. Pagod man kami araw-araw, nangingibabaw naman ang kapayapaan sa aming mga puso. Kinabukasan, masaya kong nasilayan ang mga batang naglalaro, matatandang nagkukwentuhan,
at mga magsasakang masayang magtatrabaho. Nang araw na yon, umalis na rin si Tiang Joanna, bitbit ang tapang bilang manunugis. Muli siyang naglakbay para ipagpatuloy ang laban. Kami naman ay nanirahan sa baryo kasama si Tatay Vincent na ngayon nanggagamot na sa mga may sakit. Lumipas ang ilang buwan at ikinasal kami ni Danica sa isang payak na seremonya. Saksi ang buong baryo at ang Diyos sa aming panata. Nagpatuloy ako bilang isang manunugis, hindi para pumatay, kundi para ipagtanggol ang mga inosente. RJ, nakalimutan mo yung pinabili kong pinya sa palengke. Eto na oh, nakalimutan ko lang dahil kinakausap ako ni Aling Pure. Pasensya na, asawa ko. Ayos lang. Ang mahalaga, bit-bit mo. Ang bait talaga ng asawa ko, kaya mahal na mahal kita eh. Ay na naman kayo. Araw-araw kayo naglalambingan, baka magsawa kayo niyan ha. Hindi kami magsasawang dalawa tay, no? Mahal na mahal namin ni RJ ang isa't isa. Di ba, asawa ko? Oo, kayo na ang masaya. Naalala ko tuloy ang mahal kong asawa. Ganyan na ganyan din kami noon eh. Bakit hindi ka na lang mag-asawa ulit, tay? Nako, hindi na ako mag-aasawa ulit. Ang nanay lang ni RJ ang babaeng mamahalin ko hanggang sa kabilang buhay. Pinuno na lang namin si tatay ng pagmamahal. Masaya at simple ang buhay namin dito sa baryo. May tawanan, pagmamahal at pag-asa. Madalas ko pa ring maalala ang lugar kung saan ako lumaki. Pero alam kong mas kailangan ako dito. Dito ko natagpuan si Danica at natutunang hindi lahat ng sakit kailangang gantihan ng galit. Sa gabi, napapatingin ako sa langit. Inaalala sina Lola Grace at Lolo Dominic. Hindi ko sila kinasuklaman. Pinili kong magpatawad at kalimutan ang mga kasalanang ginawa nila. Salamat at sinamahan niyo kong pakinggan ang aking karanasan. Muli, ako si RJ at ito ang aking kwento.